Ito ang true story ng Battle of Buzkovy Park kung saan walang takot na nakipagbakbakan ang 50 sibilyan na Ukrainian volunteers laban sa mas marami, mas malakas at mas handang puwersa ng Russia hanggang kamatayan na tinaguri ang isa sa pinakamaalamat at madugong engkwentro sa giyera ng Russia at Ukraine. Mr. Goodbye! March 1, 2022. Isang tahimik na umaga lamang sana yun para sa mga residente ng Kherson, Ukraine. Isang syudad na malapit sa Black Sea at Dnipro River nang biglang dumagundong ang buong paligid sa lakas ng pagsabog ng mga bombang inilaglag ng Russian Air Forces sa lugar. Matapos mapulbos sa mga kabahayan at gusali, mas mabilis pa sa alas 4 ang pagdating ng malaking Russian forces at agad nilang pinaligiran ng syudad. Nag-establish ang mga sundalo ni Putin ng checkpoints sa iba't ibang lokasyon sa palibot ng Kherson upang masiguradong walang sinuman sa halos 300,000 na mga residente ng syudad ang makakatakas sa balak nilang pagsakop sa lugar na gusto nilang i-annex sa bansang Russia. Pagsapit ng tanghali, nagumpisa ng sumugod ang Russian forces papasok sa syudad mula sa 4 na ruta sa Kherson Airport, Chornobyka Airfield, sa main street ng syudad na Naftovikiv Street at sa pinakamalaking parke sa syudad na Buzkovy Park. At sa parkengang ito nangyari ang isa sa pinakamatindi at pinakamadugong bakbakan sa buong giyera ng Russia at Ukraine kung saan walang takot na lumaban ang 50 residente ng syudad sa mas malaki, mas handa at mas armadong puwersa ng Russian military hanggang huling hininga. Isa sa 50 sibilyan na walang pag-aalinlangang inalay ang buhay para sa syudad na kinalakihan ay ang 45 anyos na si Stanislav Vasanov, construction worker at empleyado ng isang kumpanyang nagre-repair ng mga lumang apartments sa syudad ng Kherson. Bago ang giyera, ni isang beses ay hindi pa siya nakakahawak ng baril sa tanambuhay niya. Ngunit pagsapit ng February 25, 2022, isang buwan matapos ang unang pag-atake ng Russia sa capital city ng Ukraine na Kyiv, agad siyang nagpunta sa isang recruitment office at nagboluntaryong maging bahagi ng isang grupo ng mga sibilyan na tinatawag na Territorial Defense Fighters o TDF. Ayon kasi sa isang intelligence report, ang hometown niyang Kherson Oblast ang susunod na target na sugurin ng mga Ruso. Kasabay niyang dumating ang 30 hanggang 40 sibilyan sa opisina ng TDF noong umagang yun. Ang iba ay mga kababatan niya at mga kapitbahay. Nung sinabihan sila ng isang staff doon na umuwi muna dahil wala rin namang armas at uniforme na maibibigay sa kanila. Nagsidatingan pa ang maraming sibilyan sakay ng isang bus. Ngunit sila man ay pinauwi rin dahil sa kaparehas na rason. Matapos ang isang araw ay nakatanggap siya ng tawag at pinapunta sa isang bakanting eskwelahan at doon ay nag-assemble ang halos 600 na mga civilian volunteers. Mga abogado, doktor, construction workers na tulad niya, mga lolo, tatay, maging mga babae, lahat sila ay handang lumaban para sa inang bayan na Ukraine. Dito ay pinaliwanag sa kanila ang sitwasyon, ang nagbabadyang pagdating ng mga Ruso at kung gaano kabagsik ang kakaharapin nilang kalaban. Ngunit iisa lang ang kagustuhan ng lahat ng civilian volunteers na naroon, ang maipagtanggol ang bayan sa pananakop ng Russia, kaya baliwala sa kanila kung gaano man kaarmado at kalakas ang kalaban. Pero hindi pa rin may iwasan ni Stanislav ang kabahan dahil unang beses niyang sasabak sa isang totoong digmaan at ang kabang ito ay kitang-kita rin niya sa ibang mga sibilyan na naroon ng mga oras na yon. Matapos ang briefing, binigyan sila ng uniforme at mga baril. Ngunit sa kakulangan ng gamit, ang iba ay mga kahoy na baril muna ang binigay na siyang ginamit nila sa training na kinondak ng mga retired na sundalo na naroon. Ang problema nga lang, hindi organisado ang naturang training dahil bukod sa kulang sa armas, walang ni isang active na sundalo ng Ukraine ang naroon sa lugar at pawang mga volunteers lamang. Nagtataka si Stanislav kung bakit sila nagkumpul-kumpul sa isang eskwelahan gayong kayang-kaya silang bombahin ng isang missile lamang ng paparating na puwersa ng mga Ruso. At tsak na ito ang katapusan nilang mahigit sa 600 mga volunteers na nagsisiksikan doon. Sa halos isang linggo ng basic training, ay dumating pa ang karagdagang supply at armas upang lahat ng volunteers ay magkaroon ng tig-isang baril at mga granada. At walang araw na hindi iniisip ni Stanislav na sana ay wag nang matuloy ang paglusob ng Russia sa kanilang syudad. Sana ay wala ng giyera, sana ay sa panaginip lang lahat ng ito. Ayon pa sa kanya, dahil walang high-ranking officials na naroon mula sa Ukrainian military,
Marami silang nasayang na oras na sana ay inilaan upang ma-establish ang posisyon nila sa iba't ibang strategic na parte ng syudad para sa nalalapit na pagdating ng mga kampo ni Putin. Nagbigay na di umano ng suwestyon ang isang unit commander nila sa pamunuan ng syudad ng Kherson na paalisin na ang mga naiwang sibilyan sa syudad at paghahandaan nila ang nakatakdang paglusob ng malakas na hukbong militar ni Putin. Ngunit wala mga opisyal ng syudad ang nakinig at ang mga sumunod na araw ay naging isa nga sa pinakamadugong yugto sa kasaysayan ng Ukraine. Pagsapit ng umaga ng March 1, 2022, naglaglaga na ang mga bomba ng Russia sa iba't ibang panig ng syudad kaya nagkagulo na ang mga mamamayan. Isang report ang agad dumating na kinumpirmang namataan na ang papasok na puwersa ng Russia mula sa 4 na iba't ibang lokasyon sa Kherson. Kaya nagbigay agad ng utos ang officer in charge ng Territorial Defense Forces na hatiin ang mga civilian volunteers sa 4 na grupo at ipadala sa mga nasabing lokasyon. Isa si Stanislav sa 50 sibilyan na pinapunta sa Buzkovy Park upang harangin ang puwersa ng Russia na papa-advance sa downtown area ng syudad. Isa kasing strategic location ang parke na ito dahil nasa paanan nito ng malawak na highway papasok ng downtown Kherson. Wala silang kasamang kahit sinong membro ng Ukrainian military. Pawang mga sibilyan lamang at ang sinasabing pinuno ng kanilang unit ay isang retired police. Sakay sa isang bus, dali-dali silang nagsibabaan at naghanap ng kanya-kanyang pwesto pagdating sa Buzkovy Park. Agad nagtago si Stanislav sa isang masukal na damuhan kasama ang 7 lalaki sa kanyang unit. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, maririnig pa ang huni ng maraming ibon na naninirahan sa mga punuan ng parke. Dahil sa puntong ito, tumigil na ang unang wave ng pambobomba at nakahanda na ang pagpasok ng mga tauhan ng Russian army sa syudad. Maya-maya lang, isang putok ng sniper rifle mula sa mga Ruso ang umalingaw-ngaw sa paligid. Agad bumagsak ang isang civilian volunteer na nasa unahan lang ni Stanislav hanggang sa sunod-sunod na ang pagputok ng sniper rifles kasabay ang pagbagsak ng ilan pa niyang mga kasamahan. Yun pala, tahimik lang na nag-aabang sa kanilang pagdating ng mga Rusong sundalo sa loob ng park. Gumanti sa pagpaputok ang mga Ukrainian volunteers. Sinubukan rin nilang maghagis ng granada, ngunit sa bawat pagtayo ng isa sa kanila ay kasabay ang pagsalubong ng bala mula sa mga automatic machine guns at mga pampasabog galing sa mga grenade launchers ng kalaban. Tila ginawa silang target practice sa mga nakapwesto na mga Ruso na may layo lamang na 25 meters mula sa kanilang pinagtataguan. Agad na puruhan ang 6 na kasamahan ni Stanislav. Naririnig niya sa radyo na nalagas lahat ang isang maliit na unit ng 10 katao sa ibang bahagi ng parke. Gumapang si Stanislav sa isang mas masukal at mataas na bahagi ng parke na may mga puno ng akasya kasama ang isang retired army personnel na si Vitolov at may hawak na RPG-18 grenade launchers. Dito ay tumambad sa kanilang dalawa ang halos 10 IFV o Infantry Fighting Vehicles ng mga Ruso at halos 10 tangke sa likod ng kakahuyan na tila mga mababangis na hayop na naghihintay lamang ng pagkakataong huntingin ng kanilang grupo. Sinubukan nilang hagisan ng mga ito ng mga Molotov cocktails, ngunit hindi man lang umabot ang kanilang inihagis sa pampasabog. Kaya nagsenya siya sa kasamahan na targetin ang isa sa mga sasakyan at ito nga ay agad namang nagawa ni Vitolov kaya tinamaan niya ang isang IFV na biglang umapoy. Ilang sandali pa, ilang granada pa galing sa iba't ibang bahagi ng parke ang sumunod na tumama sa 2 tangke na nasa unahan ng formation ng mga Ruso. Ngunit nasorpresa sila na hindi man lang ito ininda ng 2 tangkeng yon. Sa puntong ito ng gera ay wala pa sa kamay ng mga Ukrainians ang mga NLAWs na bigay ng mga Western countries at mga basic grenade launchers lang ang hawak ng mga civilian volunteers. Pero dahil na-expose na sa mga Ruso ang kinaroroonan ni Stanislav at iba pang kasamahan, biglang nagpaulan ng machine gun fire mula sa iba't ibang direksyon ng mga Ruso at gamit ng kanilang mga tangke ay nagpaulan ng malalakas na pampasabog na ayon kay Stanislav ay parang pinagsamang kulog at kidlat na tumama sa kinaroroonan nila at nagpatumba maging sa mga malalaking puno ng akasya na kanilang pinagtataguan. Kahit dehado, hindi natinag ang grupo ni Stanislav. Granada, Molotov cocktail, pagbaril, lahat ay ginawa nila, ngunit halos hindi man lang nila nalagasan ang hanay ng kalaban. Dahil lalong tumitindi ang ganti ng mga ito at tila ba kumukonti ang putok galing sa kanilang grupo. Matapos ang 30 minuto na walang humpay na putukan, umalingaw-ngaw sa kanilang radyo ang boses na kanilang unit commander na kailangan nilang umatras dahil masyadong malakas ang kalaban. Ayon sa commander, tumakbo silang lahat papunta sa Kherson Oil Depot mula sa Buzkovy Park. Sa kanyang pagtakbo palayo sa lugar, kitang-kita ni Stanislav ang sabog-sabog na katawan ng kanilang ibang mga kasamahan, pati ang isang binatang si Oli Shornik
na kanyang nakilala sa training noong nakalipas lamang na linggo. Sinubukan niyang huminto upang tulungan sana ang nakikita niya mga kasamahang may hininga pa. Ngunit sa bawat niyang tangkang paghinto ay siya namang pagsabog sa paligid niya galing sa mortar attacks ng kalaban. Matapos makalabas sa park, sinunod niya ang instruction ng unit commander na ibaon ang baril sa lupa, magtanggal ng uniforme at maglakad papuntang Kherson Oil Depot at dito ay magantay ng gabi upang umalis ng tuluyan patungong Bilozerka, isang karatig bayan na hindi pa nasasakop ng Russia. 13 na lamang mula sa 50 civilian volunteers ang nakarating sa Oil Depot bandang tanghali. Nagtago si Stanislav mag-isa sa isang engine room ng Oil Depot ng halos 2 oras nang bigla siyang may narinig na ingay na akala niya ay kalabang Ruso na naghahanap sa kanya. Nakahinga siya ng maluwang nang makita ang kanilang unit commander na papunta sa kanya at bagamat may sugat sa braso ay nasa mabuti namang kalagayan. Ayon sa unit commander, wag na raw silang mag-antay ng gabi at umalis na agad sa pamamagitan ng paglalakad ng 4 na kilometro papuntang Chornobayivka Airfield at 7 pang kilometro papuntang Bilorezka. At yun nga ang kanilang ginawa. Gabi na nang sila ay makarating sa Bilorezka. Buti na lang at nakinig siya sa commander dahil napag-alaman ni Stanislav na ni-raid ng Russian military ang oil depot ilang minuto lamang matapos silang umalis at na-corner ang mga kasamahan niyang naabutang nagtatago roon. Ayon sa impormasyon na nakalap ni Stanislav, inisa-isa ng mga sundalong Ruso ang mga naiwan na katawan sa Buzkovy Park. Ang mga naabutan nilang humihinga pa ay kanilang tinutuluyan sa pamamagitan ng pagbabaril. Kinukuha nila ang gamit nito pati mga cellphone at nakipag-chat pa sa mga kaanak ng mga napatay habang kinukutya na walang kakayahan ang Ukrainian civilians na lumaban. Ang isang sugatang platoon commander na nakilala ni Stanislav na naiwan sa Buzkovy Park ay napanood pa niya sa isang social media video na nahuli at pinapipirma ng mga sundalong Ruso ang kanyang paglipat ng citizenship sa harap ng kamera. Pagdating niya sa Bilorezka, agad siyang sumanib sa 192nd Kherson Battalion kasama ang ibang civilian volunteers na tumakas din sa malakas na puwersa ng Russia. Sa loob ng batalyon ay palaging pinag-uusapan na naging madugong engkwentro na nangyari sa Buzkovy Park. At nang malaman nila na kasama si Stanislav sa naturang engkwentro, ay marami ang nagpakwento kung paano siya nakaligtas. Dahil ang alam nila, halos lahat na nagpunta roon ay binawian ng buhay. Pagsapit ng 24 oras, March 2, 2022, dineklara ng Russian Ministry of Defense na napasa kamay na ng Russian forces ang maraming bahagi ng Kherson kasama na ang international airport nito. Pagsapit ng Abril, kontrolado na ng Russian forces ang buong syudad at bumisita pa dito ang isang mataas na Russian government official upang ituloy ang planong pag-annex nito sa Russia. Ngunit ang hindi nila alam ay di pa pala tapos ang laban dahil hindi pa handang isuko ng mga Ukrainians, lalong-lalo na ni Stanislav ang syudad na kanyang kinalakihan. Pagsapit ng Mayo, bago pa man matuloy ang pag-a-annex ng Kherson, isang surprise attack ang ginawa ng Ukrainian forces kasama ang mga civilian volunteers sa 3 tulay na naghihiwalay sa syudad ng Kherson sa ibang rehiyon ng Ukraine sa kabila ng Dnipro River. Naging madugo ang bakbakan na tumagal ng mahigit 1 araw at dito ay nabawi ng Ukraine ang 3 mga tulay pansamantala. Nagpadala ng karagdagang reinforcement ang Russian army at dahil sa air superiority nito ay muling napasa kamay nila ang mga tulay. Nag-retreat muna ang mga puwersa ng Ukraine at nag-regroup para sa susunod na hakbang. Pagsapit ng September 30, inanunsyo ng pamunuan ng Russia ang tuluyang pag-annex sa 4 na rehiyon o oblast sa Ukraine at kasama dito ang Kherson. Nanlumo si Stanislav nang malaman ito, kaya lalong nag-alab ang kanyang damdamin na mabawi itong muli at makauwi sa lugar na naging kapanganakan at tahanan niya ng 45 taon. Kaya pagsapit ng November 1, ikinasa ang malakihang opensiba ng Ukrainian forces upang mabawi ang 4 na rehiyon mula sa Russia, partikular na ang Kherson Oblast na isang importanteng commercial at political region. Kasama ang libo-libong sundalo, civilian volunteers at ang 192nd Kherson Battalion kung saan kasapi si Stanislav. Naglungsad ang mga Ukrainians ng surprise attack sa Kherson. Matapos ang 3 araw ng umaatikabong bakbakan, November 3, 2022, 9 na buwan matapos ang maalamat na Battle of Buzkovy Park, ibinaba ng Russia ang kanilang mga bandila sa Kherson Administrative Building at in-advise ang lahat ng pro-Russian residents na lumikas at pumunta ng Eastern Bank na sako pa rin ng Russia. Noong November 9, inanunsyo ni Russian General Sergei Sorovikin na lilisan na ang lahat ng puwersa ng Russia sa syudad at pagsapit ng November 11, 2022 ay tuluyan ang nabawi ng Ukraine ang syudad ng Kherson mula sa mga Ruso.
November 14, agad binisita ni President Vladimir Zelensky ang Kherson kasabay ang pagbubunyi ng mga residente sa pagkakaalpas nila mula sa Russian occupation. Sa kanyang speech, pinasalamatan ng presidente ang lahat ng sundalo at mga sibilyan na nag-alay ng kanilang buhay upang ipaglaban ang syudad at sa isa pang pagkakataon ay nagbuwis muli ng dugo upang mapalaya ito mula sa pananakop ng Russia. Partikular niyang binanggit ang di matatawarang tapang at kabayanihan ng 50 sibilyan sa Battle of Buzkowy Park. At sinabing dapat malaman ng buong mundo ang kwento ng mga sibilyang walang takot na humarap sa mas malakas at mas handang kalaban. Kaya mula noon, kabi-kabilang balita, artikulo at mga kwento ang ipinarating sa lahat ng mga mamamayan ng Ukraine tungkol sa maalamat na Battle of Buzkowy Park. Sa pagbalik ni Stanislav sa kanyang tahanan, nalungkot siya nang makita na ito ay sira at wasak na dahil sa mga bomba ng Russia. Ngunit ayon sa kanya, ang bahay ay maaari pang ipaayos, ngunit ang kanyang buhay at kalayaan kapag nawala ay kailanman hindi nabababawi pang muli. Ikaw, handa ka rin bang ibuwis ang iyong buhay kapag may bansang umatake at sumakop sa Pilipinas? I-share lang ang iyong opinion sa comment section sa baba. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, i-share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.